Matagal na ang nakalipas sa Middle-earth, ang lungsod ng Dale ay inilatag sa harap ng kaharian ng Erebor na pinamumunuan ni King Thror. Ang kahariang ito ay nasa ilalim ng The Lonely Mountain, kung saan ang mga duwende ay maaaring magmina ng napakaraming mga hiyas at ginto. Isang araw, nakakita sila ng napakabihirang hiyas na tinatawag na Arkenstone at ipinahayag ni Thror na ito ang hiyas ng hari. Ang lahat ay nagbigay pugay sa kanya, kasama na si Haring Thranduil. Dahil dito, si Thror ay unti-unting nilamon ng kasakiman at nabaliw. Maya-maya, inatake ng dragon na si Smaug ang lungsod ng Dale, pinatay ang libu-libong tao at ibinagsak ang lahat ng mga gusali gamit ang kanyang malakas na apoy. Ang mga nakatakas mula sa apoy ng dragon ay namatay sa mga bumabagsak na istruktura, kaya kakaunti ang mga nakaligtas. Ang pangunahing interes ni Smaug ay ang ginto ng mga duwende, kaya sunod niyang inatake ang kaharian ng Erebor. Tinipon ng apo ng hari na si Thorin ang mga hukbo at sumugod sila sa front gate habang kinuha ni Thror ang Arkenstone upang itago. Gayunpaman, walang magawa ang mga duwende laban sa kapangyarihan ni Smaug na pumasok sa tarangkahan habang bumubuga ng apoy, ibinagsak ang ilang pader at sinalakay ang hukbo gamit ang kanyang malalaking kuko. Hindi nagtagal ay kinuha ni Smaug ang silid ng kayamanan at dahil sa pagyanig ay nahulog ni Thror ang Arkenstone na nawala sa mga ginto. Gusto itong sundan ni Thror, ngunit hinila siya ni Thorin palayo sa isa pang pag-atake ni Smaug. Natalo ang Erebor at napilitan ang mga duwende na tumakas. Sa kanilang paglabas, natagpuan nila si Thranduil at ang kanyang hukbo ng mga elf kaya humingi ng tulong si Thorin, ngunit hindi siya pinansin ni Thranduil. Pagkaraan ay nagtrabaho si Thorin sa nayo ng mga tao upang mabuhay, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang nangyari. Makalipas ang maraming taon, ang hobbit na nagngangalang Bilbo ay namumuhay ng tahimik sa The Shire. Isang araw, nilapitan siya ng wizard na si Gandalf na nagsabing naghahanap siya ng makakasama sa isang pakikipagsapalaran. Naaalala ni Bilbo ang mga paputok na ginawa ni Gandalf sa party ng isang kapitbahay, ngunit hindi siya interesado sa mga pakikipagsapalaran at tumakbo upang magtago sa kanyang bahay. Pagkatapos ay gumuhit si Gandalf ng simbolo sa pintuan ni Bilbo. Nang gabing iyon, handa na si Bilbo sa kanyang masarap na hapunan nang may nagpakita sa kanyang pinto. Ito ay isang duwende na pumasok at nagsimulang kainin ang kanyang hapunan. Maya-maya ay may isa pang duwende na lumitaw na sinundan ng isang pares ng kambal. Sa huli, dumating si Gandalf kasama ang isang buong grupo ng mga duwende, sinakop ang bahay ni Bilbo at kinakain ang lahat ng nakaimbak na pagkain. Nag-aalala si Bilbo sa posibleng mangyari na baka masira ang lahat ng kanyang mga kubyertos at mga plato, ngunit hinugasan ng mga duwende ang lahat nang matapos silang kumain. Sa sandaling iyon ay dumating si Thorin at nakapagtatakang tinawag si Bilbo na isang magnanakaw. Habang kumakain siya, sinabi niya sa iba na nakipagpulong siya sa iba pang nakatataas na duwende, ngunit tumanggi silang sumama sa kanyang pakikipagsapalaran. Inilabas ni Gandalf ang mapa ng Lonely Mountain at ipinaliwanag ng mga duwende na si Smaug ay hindi nakita sa loob ng 60 taon, kaya gusto nilang bawiin ang kanilang lupain. Binigyan ng ama ni Thorin si Gandalf ng susi sa isang nakatagong pinto na binanggit sa mapa, na nangangahulugang may pagkakataon silang makalusot sa loob, ngunit kailangan muna nilang maunawaan ang kakaibang sulat. Kailangan din nila ng magnanakaw, at napagtanto ni Bilbo na sinabi ni Gandalf sa mga duwende na siya ay magnanakaw. Itinanggi niya ito at ang mga duwende ay may pag-aalinlangan din, kaya ginamit ni Gandalf ang kanyang dakilang presensya upang patahimikin ang lahat. Ipinaliwanag ng wizard na salamat sa kanilang magaan na mga paa, ang mga hobbit ay maaaring dumaan ng hindi nakikita, at hindi makikilala ng Smaug ang kanyang amoy. Ang mga duwende ay nagtiwala kay Gandalf at nagbigay kay Bilbo ng isang kontrata, para lamang mahimatay nang mabasa niya ang tungkol sa lahat ng posibleng ikamatay niya. Pagkatapos niyang gumaling, pinaalalahanan siya ni Gandalf na may higit pa sa buhay kaysa sa mga pinggan at doilies, ngunit tumanggi pa rin si Bilbo. Kinaumagahan, nakita ni Bilbo na wala na ang mga duwende at malinis ang kanyang bahay. Ang kontrata ay nasa mesa pa rin, kaya kinuha niya ito at tumakbo palabas ng bahay, ibinalita sa kanyang mga kapitbahay na siya ay pupunta sa isang pakikipagsapalaran. Buti na lang nagawa niyang maabutan ang mga duwende sa labas ng The Shire at agad siyang isinakay sa batang kabayo. Pagkatapos ng maraming oras ng paglalakbay, nagkampo ang grupo para sa gabi. Hindi makatulog si Bilbo dahil humihilik ang ilan sa mga duwende, kaya ang isa sa kanila ay nagbahagi ng kwento. Matapos umalis ang mga duwende sa Lonely Mountain, sinubukan ni King Thror na bawiin ang sinaunang kaharian ng duwende na tinatawag Moria. Gayunpaman,
Ang lugar ay sinalakay na pala ng mga orc na pinamumunuan ni Azog. Isang matinding away ang naganap at habang sinusubukan ng mga duwende ang kanilang makakaya upang labanan ang mga orc, pinugutan ni Azog ng ulo si Thror. Ang prinsipe na ama ni Thorin ay nawala sa panahon ng labanan at inakala ng mga duwende na matatalo sila ng walang pinuno, ngunit kumilos si Thorin. Mabilis siyang dinisarmahan ni Azog, kaya kumuha si Thorin ng isang sanga ng oaken upang gamitin bilang kalasag. Matapos itigil ang lahat ng pag-atake ni Azog gamit ang sanga, nakuha ni Thorin ang espada at pinutol niya ang braso ni Azog. Pagkatapos ay pinangunahan ni Thorin ang mga duwende sa isang mas malakas na kontra-atake na nakatulong sa kanila na manalo sa labanan. Sa kasamaang palad, nawalan sila ng maraming mandirigma sa proseso at hindi nila nagawang palayasin ang mga orc mula sa Moria. Iniisip ni Thorin na si Azog ay patay na, ngunit ang mananalaysay at si Gandalf ay hindi sumasang-ayon. Hindi kalayuan sa kanilang kampo, isang grupo ng mga orc ang nag-iispiya sa grupo ni Bilbo. Samantala ang wizard na si Radagast ay kasalukuyang nagpapanik sa kanyang kagubatan dahil nakakita siya ng kakaibang sakit na nakakaapekto sa parehong mga halaman at hayop. Pinapasok niya ang isang may sakit na hedgehog sa kanyang tahanan ngunit wala sa kanyang mga kaalaman o gamot ang nakapagpagaling nito na nagpapaunawa kay Radagast na dark magic ang sanhi nito. Ang hedgehog ay namatay habang ang mga itim na anino ay nakapaligid sa bahay, ngunit nagmadali si Radagast upang maglagay ng bote sa bibig ng maliit na nilalang at gumamit ng spell para alisin ang kadiliman. Nang mawala na ang mga anino at gumaling ang hedgehog, sinuri ni Radagast ang labas at nadiskubreng may mga higanteng gagamba na sumalakay sa kagubatan. Ipinaalam sa kanya ng ibon na ang kadilimang ito ay nagmumula sa isang lumang kuta, kaya tumungo doon si Radagast sakay ng kanyang kareta na hila ng mga kuneho. Pagkalipas ng maraming araw, huminto ang mga duwende para magpahinga malapit sa mga guho ng isang sakahan na nagdulot ng hinala kay Gandalf. Sa palagay niya ay dapat silang magtungo sa lambak, ngunit tumanggi si Thorin na pumunta kahit saan malapit sa mga elf kaya umalis sandali ang naiinis na si Gandalf. Nang gabing iyon, natuklasan ni Bilbo at ang kambal na nawawala ang dalawang kabayo, napansin din nilang may malaking nilalang na bumunot ng ilang puno. Bigla silang nakakita ng ilaw sa malapit at mabilis silang nagtago habang nalaman nilang kinukuha ng mga mountain troll na iyon ang kanilang mga kabayo. Ipinadala ng kambal si Bilbo para sa pagliligtas, kaya't maingat na umikot ang hobbit habang nagtatalo ang mga troll at naghahanda ng hapunan. Nang makarating siya sa mga kabayo, hindi niya maalis ang mga lubid, kaya sinubukan niyang nakawin ang talim ng troll. Sa kasamaang palad ay kinuha ng troll ang kanyang panyo at nakuha si Bilbo kasabay nito. Pagkatapos ay hinipan niya ang kanyang ilong sa buong katawan niya. Nang mapansin ng troll si Bilbo, nagulat siya at binitawan siya. Sinubukan ni Bilbo na tumakas, ngunit pinalibutan siya ng mga troll at dinampot siya. Sa sandaling iyon ang mga duwende ay sumugod at nagsimulang labanan ang mga troll, gamit ang kanilang pagtutulungan upang mapaluhod ang isa sa kanila. Ang pagkagambala na ito ay nagpahintulot kay Bilbo na kunin ang talim at putulin ang mga lubid, at makatakas ang mga kabayo. Sa kasamaang palad narinig ng mga troll ang mga kabayo na tumatakbo palayo at agad na hinuli si Bilbo, na nagbabantang papatayin siya kapag hindi sumuko ang mga duwende. Ibinaba ng grupo ang kanilang mga armas at hindi nagtagal ay itinali sila para maluto. Sa sandaling iyon, napansin ni Bilbo si Gandalf na tumatakbo sa malapit, kaya sinimulan niyang gambalain ang mga troll sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga pinakamahusay na paraan upang magluto ng mga duwende at sinabing mayroon silang mga parasite. Nagtalo ang mga troll kung ano ang gagawin hanggang sa lumitaw si Gandalf at winasak ang malaking bato para maabot ng sikat ng araw ang mga troll. Ito ay naging sanhi upang mabilis na maging bato ang mga troll. Matapos palayain ang mga duwende, nag-alala si Gandalf dahil ang mga orc ay karaniwang hindi dumarating sa malayong timog. Pagkatapos ay tiningnan ng grupo ang kuweba ng mga troll at nakahanap ng maraming kayamanan kasama ng ilang espada ng mga elf. Habang inililibing ng mga duwende ang kayamanan para sa ibang araw, nakahanap si Gandalf ng mas maikling espada at ibinigay ito kay Bilbo. Ipinaliwanag na magiging asol ito kapag nasa malapit ang mga orc o goblin. Bigla silang nakarinig ng ingay at naghanda ang lahat para makipaglaban, ngunit ito ay si Radagast lamang. Sinabi niya kay Gandalf kung ano ang nangyari sa kagubatan at kung paano niya ginalugad ang kuta na hindi na abandonado ngayon. Nang tingnan niya ang lugar, naramdaman niya ang napakadilim na kapangyarihan na kayang ipatawag ang mga espiritu ng mga patay. Isang espiritu ang lumitaw sa paligid ni Radagast at sinubukan siyang patayin, kaya kinailangan niyang labanan ito at pinaglaho ito gamit ang kanyang tungkod.
Pagkatapos ay nakakita siya ng misteryosong necromancer na nagtatago sa anino, kaya tumakbo si Radagast sa takot habang tumatakas mula sa mga nakakatakot na paniki. Upang patunayan ang kwento, ibinigay ni Radagast kay Gandalf ang talim na ginamit ng espiritu. Ang sandali ay nag-ambala ng pag-atake ng mga nilalang na parang lobo na kilala bilang wargs. Mabilis na pinabagsak ng mga duwende ang parehong mga hayop, ngunit binanggit din nila na ang mga ito ay ipinadala ng mga orc para tiktikan sila. Nagboluntaryo si Radagast bilang isang distraction at sumakay sa kanyang kareta. Mabilis na lumayo habang sinusundan siya ng mga orc na nakasakay sa warg. Nang ligtas na ang baybayin, nagsimulang tumakbo ang grupo ni Gandalf dahil ang mga kabayo ay wala na. Kailangan nilang mag-ingat sa pagtatago sa likod ng mga bato para hindi sila makita ng mga orc habang patuloy nilang hinahabol si Radagast. Naamoy ng isa sa mga orc ang mga duwende at nagsimulang maghanap sa kanila, kaya bumaril ng palaso ang mga duwende para patumbahin ang wargs. Pagkatapos ay pinalibutan nila ang orc upang patayin siya gamit ang kanilang mga palakol. Umalingaw-ngaw sa lugar ang paghiyaw ng naghihingalong orc, kaya hinayaan ng ibang mga orc si Radagast at sinundan ng ingay. Ginabayan ni Gandalf ang grupo patungo sa lambak ng mabilis hanggat maaari, gayunpaman mas mabilis ang mga orc at napalibutan sila sa lalong madaling panahon. Naghanda ang mga duwende sa pakikipaglaban ngunit sa sandaling iyon, isiniwalat ni Gandalf ang isang nakatagong lagusan sa ilalim ng malaking bato. Ang grupo ay agad na sumugod sa tunnel at sinubukan ng mga orc na sundan sila, ngunit biglang lumitaw ang isang grupo ng mga elf at mabilis na pinatay ang lahat ng mga hayop sa ilang segundo lamang. Nahulog ang katawan ng orc sa tunnel at nakilala ni Thorin ang pana mula sa mga elf na ikinairita niya. Patuloy na sinusundan ng grupo ang lagusan na nagdala sa kanila patungo sa bayan ng mga elf na tinatawag na Rivendell. Inakusahan ng nabigong Thorin si Gandalf na pinlano ito sa simula pa lang. Pinilit pa rin ni Gandalf ang grupo na umabante sa pasukan ng palasyo, kung saan napalibutan sila ng mga bumalik na elf at ni Lord Elrond, na nag-iisip din na kakaiba para sa mga orc na maabot ang lugar na ito. Kinausap din ni Elrond si Thorin ng walang puot at inimbitahan ang lahat sa hapunan. Matapos mabusog ang lahat, pinilit ni Gandalf ang matigas na Thorin na ipakita ang mapa kay Elrond, na nagpahayag na gumagamit ito ng moon runes. Maaari lamang itong basahin sa parehong buwan sa araw kung kailan ito isinulat, na sa kabutihang palad ay mangyayari ngayon. Dinala ni Elrond ang mapa sa labas at hinayaan ang liwanag ng buwan na matamaan nito, dahilan upang lumitaw ang mga salita. Sinasabi nito na ang huling liwanag ng Durin's Day ay magliliwanag sa kulay abong bato upang magbunyag ng isang susian. Napagtanto ni Elrond na gustong pumasok ng mga duwende sa bundok at sinabing ito ay masamang ideya. Samantala, ang ilang mga orc ay nakatakas at nagulat kay Azog, na buhay pa rin pagkatapos ng lahat. Nang marinig ang tungkol sa kabiguan ng kanyang hukbo, pinatay ni Azog ang orc at pagkatapos ay ipinadala ang iba upang ipalaganap ang salita, may gantimpala para sa ulo ng mga duwende. Bumalik kay Gandalf, dinala siya ni Elrond upang makita si Lady Galadriel at ang wizard na si Saruman, na nag-aalala tungkol sa mga posibleng kahihinatnan ng paghahanap ni Thorin. Ipinaliwanag ni Gandalf na bumabangon ng kasamaan at mas mabuting patayin si Smaug ngayon bago siya kumampi sa mga kaaway. Binanggit niya ang mga orc at troll, ngunit hindi naniniwala sina Elrond at Saruman na sapat na patunay iyon ng pagbabalik ng kasamaan. May nararamdaman si Galadriel na isang bagay at sa pamamagitan ng isip, hiniling niya kay Gandalf na ibunyag ito, kaya inilabas niya ang espada ng espiritu upang patunayan ang kwento ni Radagast. Si Galadriel at Elrond ay natakot, gayunpaman, binaliwala ito ni Saruman bilang isang karaniwang espada at mas nag-aalala tungkol sa plano ng mga duwende. Sa sandaling iyon ay pumasok ang isang elf upang ipahayag na wala na ang mga duwende, na sinabi pala sa kanila ni Gandalf kanina. Sa sumunod na mga araw, ang mga duwende ay tumawid sa lambak at umakyat sa Misty Mountains. Habang tumatawid sila sa mataas na lagusan, tumama ang malakas na ulan at nadulas si Bilbo, ngunit iniligtas siya ng mga duwende sa tamang oras. Sinubukan nilang maghanap ng masisilungan nang biglang may malaking bato na lumipad sa itaas nila at bumangga sa bundok. Pagkatapos ay napansin nila na mayroong dalawang higanteng bato na nagbatuhan ng mga bato na nagdudulot ng maraming pinsala sa lugar. Biglang bumukas ang sahig at ang grupo ay nahati sa dalawa at nalaman na nakatayo sila sa mga tuhod ng isa pang higante na agad na na-headbutt. Ang tatlong higante ay nakikipaglaban sa isa't isa habang ginagawa ng grupo ang kanilang makakaya upang kumapit, ngunit nang magbanggaan ang dalawang tuhod, inakala ng kalahati ng mga duwende na ang kalahati ay nadurog o nahulog sa kanilang kamatayan.
Sa kabutihang palad ay nakapagtago sila sa tamang oras, bagamat si Bilbo ay halos hindi makahawak sa gilid. Iniakyat siya ng iba at muntik na ring malaglag si Thorin sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos siyang may taas din, sinabi ni Thorin na dapat ay nanatili si Bilbo sa bahay dahil naging inutil siya. Habang tinutunton ni Azog at ng kanyang mga orc ang amoy ng grupo, ang mga duwende ay pumasok sa isang kuweba upang magpalipas ng gabi. Sa sandaling nakatulog na ang lahat, nagpasya si Bilbo na ayaw na niya at sinubukang umalis. Nang subukan siyang pigilan ng isang duwende, nainis si Bilbo, walang kamalay-malay na naririnig ni Thorin ang lahat. Naghanda si Bilbo na umalis ngunit sa sandaling iyon ang kanyang espada ay nagsimulang kuminang ng asol. Biglang bumukas ang lupa at nahulog ang grupo sa butas, na nagsisiwalat na ang kuwebang ito ay isang bitag na ginawa ng mga goblin. Matapos mahulog sa loob ng ilang minuto, napunta ang grupo sa metal na istruktura at mabilis na napalibutan ng mga goblin. Sinubukan ng mga duwende na ipagtanggol ang kanilang mga sarili ngunit ang mga goblin ay higit na mas marami at kinaladkad sila palayo. Sa kaguluhan, hindi napansin ng mga goblin si Bilbo na nakayuko at naiwan. Gamit ang kumikinang na espada, naghanap siya sa lugar at sinunggaban siya ng isang goblin. Kaya sinubukan ni Bilbo ang kanyang makakaya na ipagtanggol ang sarili sa kanyang kakulangan sa tamang pagsasanay. Sinorpresa siya ng goblin mula sa likuran at kinagat siya, kaya itinulak siya ni Bilbo at pareho silang nahulog sa madilim na bangin. Samantala ang mga duwende ay dinala upang makita ang hari ng goblin na nagutos sa kanyang alipin na magpadala ng mensahe kay Azog. Sa ilalim ng bangin, nagising si Bilbo at nakita ang kakaibang nilalang na kilala bilang Gollum na tumalon sa goblin. Habang naglalaban sila, aksidenteng nalaglag ni Gollum ang isang singsing. Sa huli ay pinatumba niya ang goblin at dinala siya upang kainin. Pagkatapos ay lumabas si Bilbo sa pagtatago at kinuha ang kanyang espada, dinampot niya rin ang singsing. Sinundan niya ang ingay ng boses ng Gollum at tumigil sa pagkinang ang kanyang espada nang mapatay ng Gollum ang goblin. Narinig ng Gollum si Bilbo at lumitaw sa harap niya, ngunit umatras siya nang pagbantaan siya ni Bilbo gamit ang espada. Habang ang Gollum ay patuloy na nakikipag-usap sa kanyang sarili tungkol sa pagkain ng isang hobbit, nagtanong si Bilbo ng daan. Sumumpa siya na hindi siya naglalaro ng anumang mga laro ngunit nasa sabik pa rin ang Gollum, kaya nagbahagi siya ng isang bugtong na madaling nasagot ni Bilbo. Nang makakita ng pagkakataon, nag-alok si Bilbo ng kasunduan, maglalaro sila ng mga bugtong. Kapag nanalo si Bilbo, kailangang ipakita sa kanya ng Gollum ang daan palabas. Kapag nanalo naman ang Gollum, maaari niyang kainin si Bilbo. Nagsimula silang magpalitan ng mga tradisyonal na bugtong at pareho silang nakasagot ng tama, bagaman minsan ay inaabot sila ng ilang sandali bago makuha ang sagot. Nadismaya ang Gollum at kumuha ng bato, handang umatake kung kinakailangan. Biglang nagtanong si Bilbo kung ano ang nasa kanyang bulsa at bumanggit si Gollum ng iba't ibang mga sagot, ngunit hindi niya nahulaan at inanunsyo ni Bilbo na siya ang nanalo. Ang Gollum na galit ay naghanda sa pag-atake, gayunpaman nasiraan siya ng bait nang mapansin niyang nawawala ang singsing. Naghanap siya sa lugar hanggang sa mapagtanto niyang hawak ito ni Bilbo at binato siya ng bato. Tumakbo si Bilbo sa mga lagusan upang makalayo habang hinahabol siya ng Gollum. Nang subukan ni Bilbo na makatakas sa makitid na bitak, siya ay na-stuck. Pagkatapos ng ilang pagpupumiglas, natanggal ang mga butones ng kanyang damit at nakagalaw si Bilbo, na napahiga sa sahig. Dahil sa pagdalaw ay lumipad ang singsing at pumasok ito sa daliri ni Bilbo, na ginawa siyang invisible. Nang tumawid din ang Gollum sa makitid na daanan, hindi na niya mahanap si Bilbo. Sa pangunahing kuweba, nahanap ng mga goblin ang espada ni Thorin at nagalit dahil iyon ang maalamat na goblin cleaver na pumatay ng libu-libong goblin noon. Nagpasya sila na huwag hintayin si Azog at patayin ang mga duwende ngayon. Nagsimula ang away at nadaganan si Thorin, ngunit nang pupugutan na nila ang kanyang ulo, isang napakaliwanag na liwanag ang tumama sa kuweba at itinapon ang lahat ng mga goblin. Ito ay si Gandalf, na nagsabi sa mga duwende na kunin ang kanilang mga armas at lumaban. Sumali rin siya sa labanan at pinugutan ng ulo ang isang kaaway. Sa lalong madaling panahon, napatay ang maraming goblin at itinapon sa entablado ang iba, kasama na ang hari mismo. Sa sandaling nagkaroon ng pagkakataon, si Gandalf at ang mga duwende ay tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo sa mga tulay. Gamit ang isang mahabang kahoy, itinutulak nila ang mga goblin na sumusubok na humarang sa kanilang daraanan, habang ang iba ay sinaksak ng mga espada. Nang subukan ng grupo ng mga goblin na abutin sila sa pamamagitan ng pagtalon sa mga lubid,
Pinutol ng mga duwende ang isa sa mga tulay para mahulog ito sa kanila. Gumamit din sila ng hagdan upang itulak ang higit pang mga goblin at tumawid sa butas sa tulay. Ang isa sa mga tulay ay umiindayog mula sa gilid patungo sa isa pa, kaya kinailangan nilang gumawa ng mapanganib na pagtalon upang makarating sa kabilang dulo. Habang patuloy sila sa pagtakbo, ginamit ni Gandalf ang kanyang mahika para mahulog ang bato at itinulak ito ng mga duwende para durugin ang mga goblin sa unahan nila. Biglang sumulpot ang Haring Goblin sa tulay at gumawa ng malaking banta, ngunit pinatay siya ni Gandalf sa ilang hampas lamang ng kanyang espada. Bumagsak ang hari at naputol ang tulay, dumulas pababa sa yungib kasama ang buong grupo sa ibabaw ito. Bumagsak sila sa ilalim ng isang lagusan at ang katawan ng hari ay bumagsak sa ibabaw nila. Nang mapansin ang malaking pulutong ng mga goblin na dumarating, mabilis na panatawid ni Gandalf ang mga duwende sa tunnel upang makalayo. Habang naglalakad sila, nakita sila ni Bilbo, ngunit hindi siya nakikita ng grupo dahil invisible pa rin siya. Nagtago si Gollum sa likod ng bato at naisip ni Bilbo na patayin siya, ngunit naawa siya sa kanya at sa halip ay tumalon sa Gollum upang makatakas. Samantala, umalis si Gandalf at ang mga duwende sa kuweba at pumunta sa isang ligtas na lugar sa kakahuyan. Sa wakas ay napansin nilang wala si Bilbo at inakusahan siya ni Thorin ng pag-abandona sa kanila na narinig ni Bilbo na paparating. Determinado na patunayan ang kanyang sarili, tinanggal ni Bilbo ang singsing at lumitaw sa harap nila. Inamin niya na namimiss niya ang kanyang tahanan, ngunit ang tunay na nakalulungkot ay walang tahanan ng mga duwende at gusto niyang tulungan silang mabawi ito. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng umaalulong na nagpapahayag ng pagdating ni Azog at mga wargs. Nagsimulang tumakbo ang grupo at inatake ng isang warg si Bilbo, ngunit mabilis niyang ginamit ang kanyang espada para saksakin ang ulo ng hayop. Ang ilang higit pang mga wargs ay sumunod din at agad silang pinatay ng mga duwende. Pagkatapos ay patuloy silang tumakbo hanggang sa nakarating sila sa gilid ng bangin, kaya wala silang pagpipilian kundi umakyat sa mga puno para maiwasan ang mga paparating na wargs. Nakita ni Gandalf ang isang paru-paro at ipinadala ito na may espesyal na mensahe. Dumating si Azog at ang kanyang mga orc at inutusan ng mga wargs na alisin ang mga duwende sa mga puno. Ang mga wargs ay nagsimulang tumalon na parang baliw, niyuyugyog ang mga puno at sinisira ang mga sanga. Hindi nagtagal ay nagsimulang bumagsak ang mga puno, kaya ang grupo ay nagsimulang tumalon mula sa puno patungo sa isa pa hanggang sa magkasama silang lahat sa huling nakatayong puno. Para magkaroon ng oras, sinindihan ni Gandalf ang isang bungkos ng pinecone at sinimulan nilang ihagis ang mga ito sa mga wargs para pigilan sila. Sa kasamaang palad, bumagsak pa rin ang puno at ang grupo ay naiwang nakabitin sa gilid. Nagpasya si Thorin na labanan si Azog na mabilis na nagpabagsak sa kanya sa ilang pagtama lamang. Pagkatapos ay kinagat ng warg si Thorin bago siya inihagis. Ang sapang orc ay naghanda na pugutan siya ng ulo, ngunit bigla siyang hinarap ni Bilbo at pinatay siya gamit ang kanyang espada habang si Thorin ay nawalan ng malay. Nang maghanda ang iba pang mga orc upang salakayin si Bilbo, sumugod ang ilan sa mga duwende para lumaban din. Nagsimula ang matinding labanan, gayunpaman, masyadong marami ang mga orc at ang mga duwende ay walang pag-asang manalo. Sa sandaling iyon ay bumalik ang paru-paro kasama ang mga agila na nagligtas sa dalawang duwende habang sila ay nahuhulog. Pagkatapos ay inatake ng mga agila ang kaaway, itinapon sila sa bangin at itinumba ang higit pang mga puno. Nang magkaroon ng pagkakataon, pinulot nila ang lahat ng duwende, sina Gandalf at Bilbo, at lumipad sa ligtas na lugar. Pagkalipas ng ilang oras, ibinaba ng mga agila ang lahat sa isang lugar na malapit sa Lonely Mountain. Ginamit ni Gandalf ang kanyang mahika upang gisingin si Thorin, na agad na niyakap si Bilbo habang inaamin niyang nagkamali siya tungkol sa kanya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.